Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Welcome to Team Jesus Weekly Bible Study, Houston Chapter. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, makikita natin dyan mga ka-Team Jesus ang ating tema. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matthew 6:34. Romans 12:12. Rejoice in hope, be patient in tribulations, be constant in prayer. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Yan. So, tingnan naman natin ang ating live dito sa ating screen. Jesus is the reason for the season. Yan ang ating Word of God, mga ka-Team Jesus. No? Therefore, do not worry. Huwag tayong mag-worry, mga ka-Team Jesus. Do not worry, no? Para hindi tayo so yan ang ating background dyan, ang ating purple background. Hallelujah. Praise the Lord. So makikita ba ninyo ako? Tingnan natin kung makikita na ninyo ako dito. So nandyan si Tito Brian. Tito Brian! Hello, kamusta po kayo lahat? Hindi ako magpapakita Ayan, andyan si Tito Brian. So ako lang ang makikita, mga ka-Team Jesus. So, pero naririnig natin si Tito Brian at na natin ang aking monitor dito. Tingnan natin kung ako ba yung nakikita. Ang monitor bow. Okay. So, i-share ang ating live, mga ka-Team Jesus. I-share. Share the live. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. It's weekend. Welcome to our Bible study and be blessed. Ayan, so mayroon na ako ditong monitor. So nakikita ko dito kung sino-sino ang mga nandito ngayon sa ating live. So ito ang ating background, mga ka-Team Jesus. Background ng aming studio ni Tito Brian dito sa loob ng master's bedroom. So ito ay nilalagay namin dito para araw-araw sa aming pagising. Ang bed natin ay nandyan. So nandyan ang ating bed. Pagising namin sa umaga, ito agad makikita namin. Therefore, do not worry about tomorrow. At sa aming pagtulog sa gabi, ay yan din. Pagtingin namin, do not worry about tomorrow. Yes, Lord. But, be patient in tribulation, be constant in prayer. Romans 12:12. Hallelujah. So, welcome dito sa ating live. Sino-sino ang mga nandito ngayon? Welcome sa ating live. Hallelujah. Mag-umpisa na tayo, mga ka-Team Jesus, so tayo ay mag-uri sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, purihin natin ang Diyos at tayo kakanta. Maganda pala ito kung mayroon pala itong sige, huwag na lang yung music ko dyan. Okay, ready? Huwag na. Ready? Magpuri at sumayaw tayo sa Diyos. Narinig ba niyo yan? Puri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.
Hallelujah! Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanyang ang mga api. Magpuri ang lahat ng iyong nilalang sa pag-ibig mong walang hanggan. Sayaw! Palakpak! Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Kanyang iligtas ang mga api. Magpuri ang lahat na kanyang nilalang sa pag-ibig niyong walang hanggan. Sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Jesus! Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpuri ang lahat na kanyang ilan. Sa ibig niyang walang hanggan. Si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpuri ang lahat ng kanyang nilikha. Sa pag-ibig niyang walang hanggan. Yehoo! Sumayaw tayo! Sumayaw! Yan ang Panginoon. Pupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yahoo! Hallelujah! Yes! Magalak tayo para sa Diyos! Purihin natin ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu. Natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ! Pinupuri ka namin, Diyos Ama. Panginoong Jesucristo, Manal na Espiritu, we welcome you in our midst. Maraming salamat po. At kami ay nakaraos sa buong linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at ngayon ay weekend na, Panginoong Sus. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin, sa aming mga pamilya, sa bawat araw na kami ay nagising. At maraming salamat po sa aming mga kapatid na nagbigay ng oras ngayon upang makapag-join sa Bible study ng iyong ministry, Panginoong Sus. Oh, hallelujah! We praise you, we adore you, we welcome you. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Sus. Ikaw lamang po ang aming itinataas sa bawat gawain na aming isinasagawa ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, purihin natin ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nararapat. Kantahan natin ang ating Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ, sa kanyang kabutihan. Kantahan natin ang ating Panginoong Diyos ng ating love song. Ang ating love song para sa Diyos.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. We thank you sapagkat nandyan ka sa amin. We thank you, Lord, sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasan na libre, Panginoong Kristo, na inibigay sa amin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Nandito kami, nagpapakumbaba, Panginoong Kristo, na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aming mga isipan ng aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan habang patuloy naming pinapatatag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need
your anointing come upon. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katutubanan. Panginoong Diyos, mangusap po kayo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang isipan ng bawat puso, ng bawat taong nandito, ng bawat anak mong nag-a-attend ngayon. Ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso, itago mo po kami, ni Tito Brian, bilang inyong mga lingkod po, Panginoong Diyos, na hindi kami ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kagalingan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Father. At dinideklara namin na ang Bible study na ito ay live, sanctified. Ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mailaos namin po ng maayos at maintindihan namin ang mensahe na isang iparating sa buong linggo ng Bible study na ito. Na ito lamang po ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ang banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Welcome, Tito Brian. I-welcome natin ang ating Welcome po sa ating Team Jesus na Sasama nandito sa ating live. Okay, so i-welcome natin sila. Sino-sino ang mga nandito? Welcome dito sa ating Bible study sa Houston chapter. Yes, we love you from Houston with the love of God. Amen. With the love of our Lord Jesus Christ. So nandito sila Sis Jeanette, Sis Evelyn, sila Sis Mary Jane, Sis Lisa, Sis Michelle, sino pa? Si Tita Jolie, si Sharon, si Jerome, si Tita Lynn ay nandito. Sino pa ang mga nandito at bakit hindi ko nakikita? Hallelujah. Si Sis Erika, si Sis Jonalyn, si Sis Leah, hello daw, Tito Brian. Hello, Si sis. Sis Michelle. Ayan. Sino pa? O, hindi na makita. Asa na yung iba dito at bakit ganito ang ating live? Hallelujah. So, naririnig ba ninyo ako, mga katindisas? Naririnig ba ninyo si Tito Brian diyan sa inyong, sa ating live ngayon? Ano, naririnig ninyo o kailangan ako ay umusog pa ng kaunti upang marinig ninyo ako? Usog is real. Tingnan natin. Ano nangyari dito at nag-closing ba ang ating live? Tingnan ko. Parang, ayan, nag-move si Tita Vits, nag-move. Si Sis Abigail, Sis Linz Arante, Michelle, Brother Sandy, Sis Jeanette, Claire naman. Okay, salamat Sis Jeanette at Claire naman pala ang aking boses. So, paano ba yun? Dapat ay usog ako dito dahil ganyan yata eh. Hindi ganyan. Para maging sentro tayo, no? Maging sentro.
Checkin na natin ang ating live kung nakasento na ba tayo at nang marinig ba ninyo ang aking mga pinagsasabi dyan. Ayan, si Sis Angeline. Shout out, dinig na dinig. Ayan, Crystal May, shout out. Naririnig daw nila. Naririnig ba ninyo si Tito Brian? Medyo pause kasi ako, may allergy ako. But the Lord is your healer. Okay, mga katinggisa, so tayo na. Tayo mag-umpisa sa ating Bible study. Ngayon, tayo ay nasa Genesis. Tama ba? Tama ba ang aking dyan? Ang ating ilaw dyan? At kailangan ba natin i-adjust para makita ninyo ng malinaw si Tita Ritz? Ganyan. Let's see. I-adjust natin ng kaunti ang ating tama na ba? Medyo malinaw na siya. Okay, so magsimula na tayo mga ka-Team Jesus sa ating Bible study. Nandiyan si Tito Brian. So siya ay mag-interact si Tito Brian sa ating pag-share sa salita ng Diyos. Si Tito Brian ay mayroon ding Team Jesus t-shirt, kaya lang ay sa ngayon nagtitherapy siya, kaya hindi siya nagsuot ng kanyang Team Jesus t-shirt. So dito tayo sa ating Bible study, mga ka-Team Jesus, sa Genesis. Sa Genesis na tayo, Genesis 6 tayo. So kung balikan natin ang pinag-aralan natin sa Genesis 5, dito ay sinasabi ang tungkol sa lahi ni Adan. Diba? Naalala natin na si Adan at si Eva ay mayroong dalawang anak. No? May dalawang anak si Adan at si Eva. Yan ay si Cain at saka si Abel. So, balit, si Cain ay, alam na natin yon, na si Cain at si Abel ay naghandog sa ating Diyos Ama ng kanilang mga offering o paghandog. Subalit, tanging ang paghahandog ni Abel o ni Abel ang tinanggap ng Diyos Ama dahil siya mga ka-Team Jesus. Buong puso niyang inihandog ito at ang kanyang pinili na ihandog ay ang panganay na tupa na kung saan malusog, walang blemish ba, walang mga sakit. So natuwa, nagalak ang Diyos Ama dahil ang kanyang inihandog ay the best sa kanya. Samantalang si Cain, ang inihandog niya ay yung mga prutas niya, yung mga ani mula sa kanyang sakahan. Subalit, ang kaibahan lang doon ay ang pinili niya naman ay yung mga may mga tira-tira, yung may mga blemishes, yung may mga nakakain ng mga ibon, di ba? Yung mga ibang mga, may mga tatsa na ba? Blemishes. Kaya, hindi natuwa ang Diyos sapagkat i-offer mo ba naman yung mga, may mga kagat ng ibon, may mga kagat ng mga insekto, yun ang i-offer mo sa Diyos. Dapat ang i-offer natin ay kung ano ang the best. Sabi nga ni David, I will not offer anything that cost me nothing. Sa makatuwid, ang i-offer natin dapat ay yung the best. Kaya nga, the best offering. At sa atin ngayon sa kasilikuyan, ang best offering natin ay ang ating mga buhay. Okay? So at dahil nga ay nagsilo si Cain kay Abel, pinatay niya si Abel. Kaya naiwan si Cain na lang at pinalayas ng Diyos Ama si Cain. 'Di ba? Pinalayas niya at sabi niya, pinalayas mo ako, paano kung may papatay sa akin dun sa daan? Hindi ka papatayin dahil paproteksyonan siya ng Diyos. Kaya,
si Cain ay lumayas at maaring siya ay nakapag-asawa na ng ano bang mga ano niya doon, no? Oh. At nung sa chapter 5, alam na natin dito sa chapter 5, yung tungkol sa laki ni Adan, na dahil nga namatay si Abel, pero nanganak naman ng ikatlo si Adan at si Eva. Ang pangalan ng kanilang anak ay anong pangalan ng kanilang anak na ikatlo? Shem ba yun? Si Seth? Si Seth? Or, sino yun? Si Seth, yes. Si Seth, yeah. Okay, nandito yan, no? Na, chapter 5, verse 9. Nang 100 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930. So itong mga likha ng Diyos, si Adan at si Eva, ang itinuring niyang mga anak, no? Ay ang ano nila, yung haba ng kanilang mga buhay, mga katindisas, umabot ng 900, 600, 700, 800 na mga edad, no? Yun ang pinaliwanag sa atin nila Mrs. Evelyn noong nakaraang linggo tungkol sa haba ng edad nila, at saka si Enoch. At si Enoch ay naging kalugod-lugod siya sa harap ng Diyos, kaya hindi siya namatay. Diba si Enoch? Siya ay kinuha ng Diyos na rapture. Si Enoch ang pinakaunang na rapture. Si Enoch. Sunod ay si Elijah. Then ang ikatlo ay si Panginoong Kristo. Okay, so dito na tayo sa chapter 6. So may alam na tayo na ito yung mga likha ng ating Panginoong Kristo, no? Ang si Eva at si Adan, at nagkaroon sila ng anak, si Seth, tapos si naman, nagkaanak pa siya. Pero alam natin yung 'di ba, ancestor ni Jesus, na ang binibigyang pansin doon ay si Seth, tapos nagkaanak si Seth ng ganito, ganyan, tapos si kay Enoch, so yung history. So dito tayo sa chapter 6, ang kasamaan ng tao. So basahin natin ang chapter 6, mga katindisas. Ito ay nasa verses 1 to 27. 1 to 27. Ayan, tingnan natin ang inyong mga katindisas. Tingnan nyo ang inyong mga Bible. Okay, Tito Brian, basahin na natin. Gusto mo bang magbasa sa mga parts? Hindi siya magbasa. So ako ang magbasa, mga katindisas, sabayan ninyo ako sa pagbabasa. Dito tayo sa chapter 6. Okay? Verse 1 to 27. Ang kasamaan ng tao. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda, kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sinumang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang.
Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon o 120 taon. Nang panahong iyon at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad dahil nangihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noah. So ito pala si Noah, ang Diyos ay ang Diyos ay desperado na ang Diyos, mga katimbisas. No? Dito tayo kay Noah sa verse 9. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noah. Si Noah ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya, at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham, at Japhet. 11. Napakasama ng mga tao sa paningin ng Diyos, at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noah, lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila, lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya, ikaw, Noah, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawin mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag at lagyan ng pintuan sa gilid. Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo, pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati na ang mga asawa nila. Magpapapasok ka rin ng isang lalaki at babae na bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop.
sinunod ni Noah ang lahat ng inutos ng Diyos sa kanya. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Holy Spirit, mangusap po kayo sa amin sa araw na ito, kung ano man po ang nais mong iparating sa bawat isang nandito at nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, take over. Mangusap po kayo sa amin po. Na nawan marinig namin ang mensahe na nais mong iparating. Sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Hallelujah. Ayan, Tito Brian, ikaw na muna. Ano ang masasabi mo? Mag-share ka na muna tungkol sa, ano masasabi mo dito tungkol sa chapter 6? Kasi dalawa tayong dalawa tayong interact. Voice over lang si Tito Brian. Nawala na. Okay. Pasensya na, umuubo-ubo ako kasi may allergy ako. Pero nakakapagsalita pa rin. Thank you, Lord. Amen. Anyway, itong chapter 6, tulad sa sinabi ni Tita Bits, ang mundo ay punong-puno na ng kasalanan, ng kasagwaan, at yung hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Amen. So, ang Diyos nagalit. Actually, ano ba yung regret? Yung pinagsisihan niya Oo. na kung bakit pa siya gumawa ng tao. Na yun lang pala naman ang gagawin ng tao, no? Na hindi siya susundin at ang lahat ng mga kasamaan, yun ang nasa puso ng tao. So, para nag-decide ang Panginoon, may judgment siya na ibibigay sa mundo dahil puno na ng kasamaan, no? So, ang judgment ng Panginoon ay napunta sa covenant with Noah. No, si Noe. Si Noah ay righteous. Talagang sumusunod siya sa Panginoon sa lahat ng bagay. And ang Panginoon gumawa ng covenant. Ano ba ang covenant din sa Tagalog? Kasunduan. Kasunduan. Gumawa ang Panginoon ng kasunduan para maibigay niya ang kanyang judgment. Judgment is paghusga. Paghukom sa mundo na punong-puno na ng kasalanan. Ang kanyang kasunduan kay Noah was Noah because ang kasamaan ay laganap na sa buong mundo. Ang kanyang pagka-holy ba, kumbaga na insulto, no? Ganon. At hindi pwedeng pabayaan ko ito, sabi ng Panginoon. I will have to clean the earth. So, para magawa ng Panginoon itong paghusga niya, kinausap niya si Noah. Noah, pababahain ko ang mundo para mamatay ang lahat. No? Amen. Hindi lang tao, kundi pati lahat na may mga buhay, halaman. No? Mamamatay lahat kasi babaguhin ko ito. Magkaroon ng panibagong start. Yeah. No? Panibagong kasunduan. Kasunduan niya. So, pababahin ko Noah, pero ang promise ko, nag-promise ang Panginoon na pag nagawa ko na itong judgment ko, itong gusto kong mangyari sa mundo, magpa-promise ako na hindi ko na ulit pababahain ang mundo. Amen. Tulad ng ganito. Yun ang kasunduan ng Diyos kay Noah. So, si Noah, very obedient sa Diyos, nakinig siya. Doon, sinabi ng Diyos na gumawa ka ng arka, ark.
Yung arka, napakalaki. Yeah. Actually, nung birthday ko, I don't know kung anong taon yun, Marco. Yeah. Birthday ko, 20, ano yun? 19 yata. 2018. 2018. 2018. Birthday ko, nag-celebrate kami ni Avita Doon sa Kentucky. sa state of Kentucky kasi nandoon ang ginawang replica or hindi replica kasi yung exact na sukat Oo, yun. ng arka, yun ng talagang arka. ginawa doon ng Oo. mga engineers. Kung anong description dito sa Biblia, Oo, yun talaga yun. napakaganda. Sana Lawak. may mga picture sana kami na ipakita sa inyo dito pero hindi namin naisip. Oo, Anyway, ang meron doon, i-post natin yun. i-post namin na para makita nyo. Of course, napakalaki, no? Ilang ang haba, mga 470 plus 450? 450 Yes, feet. sabi So, ang dito. haba, no? Hmm. Ah, 450 talampakan ang haba. 75 talampakan ang luwang. oo. 75 feet ang luwang. Oo. Ang haba is 450 kasi tatlong palapag eh. Tatlong palapag, ang laki. Yes. Oo. So, pumasok kami sa arka na ito. Oo, pumasok kami. Pag nasa loob ka ng arka, para ka nasa napakalaking building, Mm. no? Sa labas, siyempre makita mong arka, napakahaba. Oo. Sumayaw pa nga doon si Avita sa harap ng arka eh. Yes. Anyway, parang nasa loob ka ng isang gusali na napakalaki. Yeah. Ang haba, hihingalin ka sa kakalakad. Tatlong palapag, mga kapatid. Nag-enjoy kami kasi napakaganda ng arka na yon, Mm. no? Nandun ang mga tulugan nila Noah, yung pamilya niya. Tapos bawat hayop, may kanya-kanyang kwarto. Yes. You know? Mayroon silang pugad. Ay, Oo, may sarili nilang pugad. Tapos kulungan. may mga kainan sila doon. Oo. Yung mga plato-plato, yung mga hayop. At saka mayroon din mga sound nila. Oo. Parang totoo ba talaga yung arka na nandoon ka nakalutang-lutang ganun dahil gumagalaw-galaw din. Gumagalaw-galaw din. Parang nasa tubig. Oo. Kunyari, nasa kwarto ka na nandyan ng mga leon. Oo. Pag nandun ka, May tunog. may tunog ng leon. May tunog. May So, boses parang ng naging leon. realistic ba? So, napakaganda. Nag-enjoy kami. Tapos yung parang nandun ka ba talaga sa arka? Na, sa tunay na arka? Pero yun, kahoy lahat yun, no? Kasi yun man ang materials. Matibay na kahoy. Matibay na kahoy. Mga makakapal na kahoy. So, anyway, yun na ang kasunduan ng Diyos kayo. Diba? Gumawa ka ng arka, so ginawa ni Noah. Hindi ko lang nabasa kung ilang taon niya ginawa. May idea? Ayan ay wala pa dito sa atin na part. Okay. Yan ay nasa pa kasi Susunod. tayo sa chapter 6. Yan ay susunod doon sa Oo. chapter 7. 7 doon naman sa ibang Okay. chapter o ibang Okay. ng Team Jesus. Okay. So, after, I don't know, no? Kung ilang, gaano kahabang panahon na gawa ang arka. 100, I think 103 or 105 years. Years. So, I know years kasi napakalaki. Dati, wala pa yun silang mga modern na equipment. Equipments. So, kamay yan, no? Kinakamay yan, man. Nagkadugo-dugo ng mga kamay nila. Ipapako mo yung bawat kahoy sa napakalaking arka na yan. Anyway, natapos ng arka, so, sabi ng Diyos, pababahain ko ang mundo para linisin ko. Sa baha na ito, mamamatay lahat na may buhay. Matao at halaman. Okay. Siguro ang ibang hindi lang siguro ang ibang mga hayop kasi dalawa lang ang mga hayop na pumasok, no? Lalaki at babae para sila makareproduce, no? So may mga hayop pa na naiwan. Marami. Oo, so ang mga yun patay din yun. Kasi nilinis talaga ng Diyos ang mundo. Kasi ang grabe na ang kasamaan. So, bumaha na, no? Wala pa tayo doon sa
part na yan. Yan ay nasa chapter 7. 7 ba? Okay. Medyo nagbasa kasi ako. So, medyo ready ako. Nag-advance na. Okay. So, yun na. Yun na ang summary ng chapter 6, yung sa kasamaan ng tao, ang Diyos gumawa ng judgment na linisin ko ang mundo by using flood, baha, mamamatay lahat ng may buhay sa mundo. Tapos, pagkatapos niyan, magsimula ng panibagong ano ba? Earth. Earth. Mundo. Yun. So, yun ang summary ng chapter 6. Yes. So, ano ngayon ang, Tito Brian, ano ngayon yung mensaheng nais iparating ng banal na espiritu sa iyo tungkol sa chapter 6? Good question. Ito yun. Dahil yun ang nais nating maibahagi sa ating mga kasamahan sa Team Jesus. Yung natutunan natin, yung impression o yung rema na nais iparating ng banal na espiritu sa atin. Good question. Ang binulong sa akin ng Holy Spirit is ang Diyos ay banal. Amen. Walang kasalanan. Yes. Righteous God. At ayaw ng Diyos ang kasalanan. Because na-insulto siya, ang kanyang pagkabanal, hindi na yan mabago. Ganyan siya eh. Amen. So, kung mayroong mga makasalanan o mga kasamaan, ayaw ng Diyos yan. At mayroong punishment yan. No? May punishment yan, ang kasalanan. Yes. At ang punishment, siyang nagde-decide kung anong gagawin niya, kung anong klaseng punishment. Up to the point na susugpuin na yan. Pwede niyang kukunin niyang nagkakasala na yan. Kukunin na yan. Yes. You know? Hindi ito ginagawa ng Diyos dahil hindi niya tayo mahal. Kundi gagawin niyang punishment because yun ang kanyang prinsipyo. Banal ako, so ang mga creation ko dapat banal tulad ko. So kung hindi kayo susunod sa kabanalan ko, tatanggalin ko kayo. Aalisin ko kayo. Yun ang nangyari dyan sa chapter 6. No? By virtue of the flood, tinanggal na yung lahat. Kasi gusto niyang marespeto ang kanyang kabanalan. So sa ating buhay, kay bawat kasalanan, mga kapatid, may kaparusahan. Walang eskapo yan. No? So, hindi ito pananakot, kundi ito ang tunay na buhay. Wala namang perfecto sa atin. Nagkakasala tayo simula kay Adan. Kaya kung nagkasala tayo, may kaparusahan, mga kapatid. At it could be sa iba't ibang klaseng parusa. Depende na sa desisyon ng Panginoon. Pwede ang kaparusahan ay mawalan ka ng negosyo. Kasi ang pera mo na profit mo, sinusugal mo o binibiling mo ng drugs o whatever, no? Maraming mga ehemplo. Sa bawat buhay natin, magkaiba-iba ang takbo eh, no? Pero ang bottom line, ang Diyos ay banal at kung hindi tayo susunod sa Kanya, siya ay ayaw niya mangyari yan. So, may parusa, mga kapatid. At gagawin niya sa Kanyang kapangyarihan. Is an all-powerful God. Magagawa niya kahit ano. Walang makakasikba. Walang makakapigil sa Kanya. So, gagawin niya yan para ma-maintain ang kabanalan ng Kanyang creation. So, reminder lang sa atin, mga kapatid, no?
na ang Diyos ay banal, dapat tayo magpakabanal din. Amen. Kasi kung ganyan tayo, banal din tayo, naku po, nandyan ang biyaya ng Diyos. Amen. So, Praise God. sino bang ayaw na sa atin natanggapin ang biyaya ng Diyos? Amen. Wala, di ba? Thank you, Lord. Yes. Oo, sino bang ayaw ng mas maraming pera? Sino bang ayaw ng malusog Sino- na katawan? Sinong tatanggi? O sinong tatanggi? Wala, di ba? Kung tatanggi ka, ewan ko na sa'yo. Desisyon mo na yan. So, yun. So, ang buhay natin, mamumuhay tayo mga kapatid, na sa ating buhay, sa ating pagsasalita, sa ating mga gawa, mga aksyon, kahit na sa ating isip, palaging nagtaglay natin dyan ang kabanalan ng Diyos. Yes, amen. Hindi madali, mga kapatid. Kasi itong mundo, teritoryo ng kalaban. Yes. So, hindi madali, mga kapatid. Pero, ang Diyos ang nagproprotect sa atin. Magdasal tayo palagi. Nandiyan nga, be patient. Yes. Okay. May hope tayo. No? So, magalak tayo dahil may hope, may pag-asa tayo. Kahit nandito tayo sa teritoryo ng demonyo. Tapos, may mga, tribulation, mga kapatid. May mga pagsubok. Hindi pwedeng mabuhay tayo rito na walang pagsubok. Yes. Ako, may pagsubok ako. Ang paghinga ko ngayon, hinahabol ko lang. Pero pag nakikita ko to, may pag-asa, Brian. Amen. Nasa tribulation ka ngayon, Brian. Amen. So, anong sabi sa tribulation? Kung may tribulation ka, be patient. Huwag kang sumuko. Tuloy lang. Tuloy lang. So, tapos, prayer. Huwag ka tumigil sa pagdadasal. Kasi, ako, pag nagdadasal ako, napakasarap ng pakiramdam, mga kapatid. Kasi kahit anong problema ko, ang aking bottom line is, Lord, ikaw naman ang may control sa lahat. Amen. Hindi ako. Yes. Sino ba ako na malalaman ko ang mangyayari bukas? Yeah. Hindi ako Diyos tulad mo. Mm. So, alam ko, Diyos, na mahal mo ako. May mga problema ako ngayon. Pero, binibigay ko sa inyo lahat na ito. At because, sabi po sa promesa mo sa Biblia, na your will for your children who love you is always good, mabuti, pleasing, napakaganda, and perfect. Perfecto Amen. ang will ng Diyos para sa buhay natin. Perfecto sa kanyang purpose para sa isa't isa sa atin. Amen. Tsaka doon nga, sa promise niya rin ng kanyang his will and his plan. Ang plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, is to prosper us para umunlad. Jeremiah 11 verse 29 yata. Yes, so parang gano'n, Jeremiah. Si Brother Jerome ang nag-share ng Word of God niyan. Oo. God bless. Oh. Para umunlad tayo. Ano? Hindi lang sa kayamanan, kundi sa relationship, kahit na sa ating mga marriages, sa ating pamilya, mga anak natin, matatalino, malusog, Amen. is to prosper us and Yes. not to harm us para hindi tayo saktan. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Napakaganda, di ba? Amen. To give us a hope. Bigyan tayo ng pag-asa. Ayan, sa Matthew 6, sa harap natin, may hope. Bigyan tayo ng hope Oh, and magandang kinabukasan. Yun ang pinanindigan ko. So, ano man ang sitwasyon ko, kinukot ko yan kaagad sa sarili ko. yes. Nire-remind ko sa sarili ko na, o Diyos, napakabuti niyo talaga. Amen. Thank So, you. yun lang kapatid, mga kapatid, yun lang ang share ko sa inyo. Salamat sa pakikinig. At arinawa, hindi natin makalimutan to kasi napakaganda, napaka-powerful. Amen. It's powerful.
Mawawala ang ating takot sa nangyayari at kung anong mangyari bukas o 5 minutes from now, mawawala ang ating worry. No? Kasi alam ko, may mga problema tayong lahat eh. Ang iba na nga, napansin ko sa mga previous weeks na nagsishare ang mga kapatid sa iba't ibang chapters, umiiyak sila. You know, ang iyak ay normal, natural sa tao. Pero ang iyak ay isang sign na may takot tayo or meron tayong lungkot, no? Meron mga insecurities or yun nga, yung hindi na natin kaya ba minsan, napakabigat na ilalabas na lang natin sa pag-iiyak. So, that means all of us ay may mga problema. So, mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa because we have hope in the Lord Jesus Christ. Buhay si Kristo eh. So, may hope tayo. Mahal tayo ng Diyos. Okay? Yes. So, yun. Huwag mawala ng pag-asa. Pasient, ano lang tayo, ang tawag doon, be patient. Magtyaga tayo. Huwag mag-quit sa mga problema natin at palaging kausapin natin ang Panginoon sa pagdadasal natin. No? At saka po, itong napansin ko, yung sa sarili ko, minsan inuunahan ko ang Diyos. Sabi ko, Diyos, itong gusto ko. Ito, by next month, mangyayari na ito. Inuunahan ko ang Diyos. No? Pinaplano ko na yan ang buhay ko. Pero mali. Let God's will be done. Yeah. Yun ang will. Yung sinasabing God's will. Which is good, pleasing, and perfect. So, ganun kasi ako, planner ako, no? Nagpaplano ako ng mga ganun, may schedule ako. Pero ngayon, mga kapatid, natuto rin ako. Sabi ng Diyos, Brian, no way, Brian. Huwag mo pangunahan. Yes, amen. Ibigay mo lang sa akin ang mga problema mo. Actually, alam ko na yung problema mo. Before ka nagka-problema, alam ko na ang magiging problema. So, Brian, ako ang may solusyon. Amen. Kasi hindi mo pa alam, hindi mo pa naranasan ang problema, may solusyon na ako dyan pag nangyari ang problema. Amen. O, bakit ka magpapagod sa sarili mo? Yes. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, wala kang pasyensya, apektado ang buhay mo. Pati ang pamilya mo, apektado. So sabi ng Diyos, huwag mo lang ako pangunahan, Brian, please, ha? Kasi walang mangyayari dyan. Amen. Sa akin ka pumunta, isampa mo lahat yung mga problema mo, I'll take care of you. Amen. Bahala ako sa iyo at maniwala ka, you will be happy. Yes. You will be happy. Therefore, do not worry. Do not worry kasi pag nag-worry tayo mga kapatid, makadagdag ba yan ng isang araw sa buhay natin? Hindi. Actually, high blood pressure ang mangyari. Actually, mababawasan. Stress. Mataas ang blood pressure. Oo. Actually, mababawasan pa yung araw ng buhay. Hindi madadagdagan. Okay. So, hallelujah. Huwag tayong mag-worry, mga kapatid. Magsaya kahit anong sitwasyon. Mahirap gawin. Pero pag ang Diyos ay ang nangunguna sa buhay natin, magagawa natin. Amen. Okay? Thank you, Jesus. Okay, salamat sa pakikinig po. Ayan, Tito Brian, basahin ko yung mga mensahe ng ating mga kasamaan dito. Ayan, sabi ni Tita Lynn. Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Tito Brian. Ayan, Amen. Si Tita Lynn yan. Sabi ni Sis Leah, may solusyon ang Diyos sa lahat ng mga problema. Amen. Sabi ni Sharon, na-review ka rin pala, Tito Brian. Oo,
Ayan, no? So, sabi ni Brother Jumar, salamat sa iyong mga mensahe, Tito Brian. Natuto rin sila. Praise Ayan. God. Yan, no? Sabi ni Sis Jeanette, amin po. Yes. Huwag pangunahan ng Diyos. Let God's will be done in our lives. O, di ba? Pag pinapangunahan natin, ayan si Tita Jane, habang may buhay ay may pag-asa tayo sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yan, sabi ni Sharon, napakaganda ng iyong mensahe, Tito Brian. Praise God. God is good all the time, and all the time, God is good. Ayan. At huwag sukuan. Tama po. Tama po. Lahat tayo ay kanya-kanyang pinagdadaanan. Sabi ni Sis Erika. Napakabuti ng Diyos. O sino pa ang mga nagsasabi dyan? Ayan. Sino pa? O yan ang ilan sa mga nagsasabi sa... Si Sis Abby pala yung nag-harm us. To Yes. give us hope in the future. Yan. Amen. So, yan ay sabi ni Sis Lisa po, Tito Brian, napakagandang reflection mo. Praise God. Nakakapulutan ng aral at inspirasyon. God bless you, Tito Brian. Thank and you get po. well soon. Yan ay Thank sabi you. ni Mrs. Lisa. O hallelujah. At marami pang iba. So, yun. Napakaganda ng testimony no, ni Tito Brian. So lahat tayo mga ka-Team Jesus ay tinuturuan ng ating Panginoong Jesucristo at walang exempted sa sinasabi nating rebuke. Amen. So, I love rebuke. In love. yes, kahit kami ni Tito Brian, kahit kaming dalawa, nag-aano kami, Team Jesus, nagre-rebuke din kami sa isa't isa. Nagre-rebuke, pero tinatanggap namin yung rebuke namin sa isa't isa nang sa ganoon ay matuto kami, no, na may pagpapakumbaba at ipagdasal natin ang bawat isa sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. So lahat tayo may nare-rebuke tayo. At kung balikan natin, itong nasa chapter 6. So, kaya nga, dismayado na ang ating Panginoong Diyos Ama dahil sa kasamaan na ginawa ng tao na siya mismo ang lumikha. Naggusto niya ng patayin, lipulin, tanggalin na lahat. Subalit, dahil alam niyo mga ka-Team Jesus, ang mensaheng nais ding iparating sa akin ng banal na Espiritu dito sa chapter 6 ay sa kabila ng kasamaan ng mundo, yan o, makikita natin yan dyan sa chapter 6, verse 8. Sabi niya, pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noah. So, kahit nang tiningnan ng Diyos ang mundo, na grabe na ang kasamaan ng mundo, dumadami na sila. Hindi pwede na habaan pa ang kanilang buhay kagaya ng nila ni Adan, umaabot ng 800, 900, mga ganong taon, biruin mo yan, ang tagal, no? Tapos dumadami ang tao, tapos ang tagal mamatay. So ano na mangyari? Tapos gumagawa ng kasamaan. Kaya sabi niya, limitahan ko na ang edad ng tao, gawin ko na lang 120 years. Dito nga sa atin sa kasalukuyan, di nga natin alam kung may umaabot pa ba ng 120 years. 82 ang ano ngayon? Yung 82? Life expectancy. 82 ang life expectancy. Kung lumampas ka dyan, you're very blessed. Si Tito, si Daddy Phil ay 86. So blessed yan. Blessed siya kasi lumampas siya ng 4 years. Si nanay ay 86. Oh, amen. Pero si tatay ay 79. Malapit na. Hindi siya nakaabot. Pero alam niyo mga kapatid, may mga pasyente ako ngayon, mag-asawa, Pilipino,
mga Kristiyano, very, Amen. ang lalaki, pastor, Sa Pilipinas, no? nandito ngayon. Kaya nga, yung dati ba, nagpastor sila sa Sa Pilipinas. Pilipinas, tsaka Oh. may ministry sila, ginagamit sila ng Diyos Oh, doon. kahit sila yung mga matatanda na. Oo, alam nyo how old they are now? Nakita ko sila kahapon. 103 pareho. Wow, praise God. 103 years old, mga kapatid. They are very blessed. Kaya pag pumupunta ako doon, may napakasarap ng pakiramdam ko doon. Kasi I am helping those brother and sister na napakalakas na kanilang faith sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe. 103, sumisipa pa, mga kapatid. Oo. 103. Oo. Bless na bless sila. Nakikita ko ang ano ng Diyos doon. Ang Wow. pagmamahal ng Diyos. Amen. Oo. Tama. So yun, no, yung ang mensahe ng Diyos sa akin dito, kahit na maaring sabihin man natin na ang ating paligid ay puno na ng kasamaan. Puno ng kasamaan. Subalit, nakikita pa rin ng Diyos ang mga taong matuwid sa kanyang harap. Kahit nag-iisa ka, Amen. kahit nag-iisa ako, nag-iisa ikaw, alam ng Diyos ang lahat. Yes. At kagaya ng ginawa niya doon sa sa Sodom at Gomorrah. Di ba? Bago niya inutusan si Abraham yun, di ba? At si Lot. Bago niya inutusan si Abraham bago niya inutusan itong dalawang anghel na lipulin itong Sodom at Gomorrah. O sinabi ni Abraham, dahil nandoon nga si Lot, nandoon nakatira si Lot eh. Sabi ni Abraham, paano kung ilan lang ang masasamba, ilan lang ang mga matuwid dyan? Kung may 50, paano kung 50 lang? Ang sa dami-dami ng mga tao. Sabi ng Diyos, kahit may 10, hindi niya lilipulin itong lugar na ito kahit may 10. Paano kung hindi aabot ng 10? Ang sabi ng Diyos, kahit may isang matuwid sa harap niya, o biruin mo, kahit may isang matuwid sa harap niya, ay pwede niyang iligtas itong Sodom at Gomorrah. Subalit ni isa, mga kapatid, ay walang righteous sa harap ng Diyos. Walang righteous. Kaya ang nangyari dyan, mga kapatid, ay sinunog niya ang Sodom at Gomorrah sapagkat ni isa ay wala siyang nakitang matuwid sa harap niya. So dito sa chapter 6, ipinakita na nadismaya na ang Diyos dahil ayaw na niya, disappointed siya sa lahat ng ginawa niya. Ako pa naman ang lumikha ng mga taong ito, ng lahat ng bagay na ito. Pero tingnan ninyo, ungrateful ang mga taong ito, ang sasama ng mga ugali. Hindi siya kinikilala bilang Diyos. Subalit nagbago ang kanyang desisyon na lipulin ang mundo dahil may nakita siyang isang taong matuwid sa kanyang harap. At yan ay si Noah at ang kanyang pamilya. Amen. Kaya nang dahil doon ay nagbago ang desisyon ng Diyos na gusto na siya nang lipulin ng buong mundo. Pero dahil nakita niya na may isang taong matuwid sa harap niya, kahit isa lang, may nakita siya at nagbago ang kanyang desisyon. Hindi niya nilipol ang lahat ng tao. Iniwan niya ang pamilya ni Noah. Sabi niya, dalhin mo ang iyong mga anak. Sino yung mga anak niya? Yung 3 niyang mga anak, kasama ang kanilang mga asawa. So ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, napapalibutan tayo ng daming mga kasalanan, di ba? Grabe yung times 3, times 4. Kahit nasa loob ka ng iyong pamamahay, ay maaari ka pa rin pasukin ng mga masasamang espiritu.
Yeah. Kahit dahil ang iniisip nila magnakaw sila, meron nga ako nabasa diyan sa Facebook na itong batang ito na matalino, mabait, na ano siya, yung awardee siya, honor student, at siya ay natanggap na doon sa UP. Subalit namatay siya, pinatay siya ng 2 minor de edad, 17 years old na mga bata, dahil pumasok sa kanilang bahay upang magnakaw. Ang mga magulang ng batang yon ay walang kaalam-alam doon sa isa ring kwarto na air condition na wala siyang alam. So, ano nangyari? Ang kanyang anak pala dito sa kabilang kwarto ay namatay, pinatay na, sinaksak 38 stabs, one stab, ang ginawa ng 17 years old na 2 batang yon. Pero dahil may CCTV, ay nahuli silang 2. Subalit, hindi sila naparusahan dahil sa batas na ginawa ni Kiko Pangilinan. Yung batas na yon na nag-protect sa mga minor de edad. So, nagpumunta lang sila sa rehab, pero pinatay na nila yung isang batang yun na sana ay mayroong magandang panahon, magandang pagkakataon, magandang buhay na darating. See? Kahit nasa loob tayo ng ating pamamahay ngayon sa kasalukuyan, ay pwede tayong madisgrasya. Dahil nasa palibot natin, no? Nasa palibot natin yung kasamaan. So sabihin natin, ano bang mangyayari sa atin? Ano bang gagawin natin? Sa panahon ni Noah, nagpagawa ang Diyos ng arka. Sa ating panahon, ang ating arka, mga ka-Team Jesus, ay si Panginoong Jesucristo. Siya ang ating arka na kailangan na sumakay tayo sa Kanya, na ibig sabihin doon ay maniwala tayo sa Kanya. Siya ang ating pag-asa. Ayan ang ating hope ayon sa Matthew 6 verse 34. Siya ang ating pag-asa. Kaya tayo dapat ay maging mapagpasensya sa anumang ating tribulation, sa anumang ating mga pagsubok sa buhay, at patuloy tayong magdarasal nang walang tigil, na mayroong pusong puno ng pasasalamat dahil ang buhay natin ngayon, ang mundo natin ngayon ay puno ng kasamaan. Saan tayo dapat papasok? Papasok tayo sa arka, at ang ating arka ay si Panginoong Jesucristo. So, kahit isa na makita ng Diyos na matuwid sa kanyang harap, sino ang mga yon? Ikaw ba ay si Noah? Ikaw ba ay si Noah? Sapagkat kung tayo ay naging Noah, ay hindi lilipulin ng Diyos ang kabuuan ng mundo, sapagkat nandito pa tayo na nakikita niyang matuwid sa kanyang harap, nagpupuri sa kanya sa kabila ng anumang mga pagsubok na ating nararanasan sa mundo ngayon, sa ating mga katawan, sa ating pisikal, sa pinansyal, at iba-iba pa. Subalit nananatili tayo na noon na pinanghahawakan ang pag-asang ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, ang libreng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. So to God be the glory. So ang ganda ng mensahe ng ating Panginoon, at tayo ay nagagala sapagkat kasama natin si Tito Brian, at marami tayong natutunan sa kanya. To God be the glory, Tito Brian. Amen. At ikaw ay binigyan ng ating Panginoong Hesus ng anointing, ng revelation, na natuto kami sa iyong mga testimony. Praise the Lord. At yun yung mga kapatid na walang exempted sa rebuke. Dahil ang salita ng Diyos ay ginawa upang tayo ay turuan, upang tayo ay ma-rebuke, di ba? Maituwid tayo kung ano man yung ating mga pagkakamali, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen. Yun dagdag ko lang. Kami ni Abita, we rebuke each other. You know? Kasi, natural lang, nandyan man yan sa Bible. Yes. Na kung i-rebuke tayo, kung tayo ay mag-rebuke ng isang
kapatid o membro ng pamilya o asawa mismo natin, Mm. we rebuke in love. No? Amen. Hindi rebuke na pagagalitan mo siya, Oh. hindi rebuke na isusumpa mo siya, hindi rebuke na parang perfecto ka. Mm. No. I-rebuke natin ang tao na yan in love. Amen. I-rebuke natin siya dahil mahal natin siya. At Amen. ayaw natin siya mapahamak. Amen. At we will maggamit tayo ng mga salita ng Diyos while nagre-rebuke tayo. Kasi pag salita ng Diyos na yung nagsasalita sa Kanya, hindi ka na makasabi na, saan mo naman kinuha yan? Amen. Sino ka ba na magsabi sa akin ng ganyan? Yes. Salita ng Diyos yan eh. Yes. So, Amen. wala na tayong Reklamo. eskapo. Mm. So, tanggapin natin, kailangan din mga kapatid, humility. Amen. Magpakumbaba tayo. Yes. Tapos ipagdasal natin na, Diyos ko, bigyan mo ako ng malawak na isip at Mm. bukas na puso Mm. na matatanggap ko ang review na base sa inyong salita. Amen. Pag nangyari yan at magpakumbaba tayo, we will have the peace of God. Amen. Tsaka magbabago tayo mga kapatid. Maniwala ka, magbabago tayo para sa kabutihan. At Yes. hindi na natin uulitin. Amen. Oo, kasi alam natin ang Diyos ang nagsalita. Yes. Hindi yung asawa ko. Amen. Diyos yun ang nagsalita. Ginamit lang siya Yes. dahil mahal niya ako at mahal ako ng Diyos Mm. para magbago ako Mm. para sa kabutihan. Amen. Magagamit tayo ng Diyos sa kanyang kapurihan habang tayo ay may buhay pa. Kaya nire-rebuke natin ang bawat isa para sa ganoon ay hindi tayo mawala sa kanyang presensya at makabalik tayo ba sa ating takbuhin. Parang Diba? landas. Because we are running the race. At kung tayo ay lumihis tayo ng landas, hindi na tayo makakarating doon sa end part ng ating takbuhin kasi lumihis man tayo ng landas. Kaya kailangan na ang magkapatiran ay mayroong somebody to rebuke us. Oy, kapatid, saan ka na pupunta? Yun. Reminder lang. Doon na tayo. Dito tayo sa kanan. Huwag kang kumaliwa dyan. Dito tayo sa kanan. Then, nandito yung ating takbuhin. So, Correct. makapag-focus tayo kung saan tayo ginamit o tinawag ng ating Panginoong Kristo upang sa Ginoon, kung darating ang panahon na tayo ay kukunin na ng Diyos sapagkat alam natin bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo, hindi tayo natatakot na tayo ay mamatay. Dahil alam natin na ang kamatayan ay transition lamang mula dito sa lupa tungo doon sa langit. Kung ito man ang huling araw natin sa mundo, once na pumikit ng mata natin at tapos ng buhay natin dito sa mundo, yun naman ang unang araw natin na kasama natin si Panginoong Jesucristo sa langit. Amen. So hindi tayo natatakot. So yan nga, sabi ni Tito Brian dati, kasi si Tito Brian, planner talaga yan. Nandyan, dan, kailangan nakalagay, ganito, point. But, ang Panginoon nagsasabi, no, not worry about tomorrow. Na ibig sabihin nun ay, let it be. Lord, ikaw ang bahala, Lord, sa susunod na mangyayari. We will just go with the flow of the Holy Spirit. At naipagdasal natin yung mga plano natin sa Kanya para sa Kanyang kapurihan at hindi para sa atin. Hallelujah. So, ayan na, mga ka-Team Jesus. To God be the glory. At tayo ba ay natututo sa mensahe na nais iparating ng banal na Espiritu sa atin? So, kahit iilan lang tayo, mga ka-Team Jesus, hindi yun mahalaga kasi nga si Noah, isa nga lang siya nakita at pamilya niya na matuwid at nagbago ang kanyang isip nang makita niya na mayroong isang matuwid sa harap niya. So iniligtas niya si Noah at ang kanyang pamilya at ang mga hayop na maaring pagkatapos ng paglilinis ng mundo ay magkakaroon ng panibagong kobinan o pag-asa. So, ayan o, to God be the glory.
mga ka-Team Jesus. So basahin nga natin dito, ano ba ang inyong mga reflection dito? May mga reflection ba? May kanina may nag-reflection, kaya lang ay hindi ko pa nabasa. So tingnan natin ang reflection naman ng iba nating mga kasamahan dito. Parang may nabasa ako dito kay Sis Lisa na reflection. Kasi si Tito Brian pagtitherapy pa yan. Kaya basahin natin yung ibang reflection. Asa na yung ibang reflection dito? Hindi na makita, hindi na mabalikan. Hindi na mabalikan ang iyong mga mensahe. Meron ditong reflection. Ayan, sabi ni Sis Jeanette Abalia Garnes, natutunan ko sa Genesis 6:13-22, magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating buhay kahit nasa gitna man tayo ng kasamaan at kahirapan. Sundin natin ang nais ng Panginoong Hesus dahil sa bawat dagokman nating pinagdadaanan, may kasaganaan din at kaligtasan ng ating makakamtan. Hallelujah! Praise the Lord, Sis Jeanette. Ito, may reflection si Sis Lisa. Sa Genesis chapter 6 verse 7, nasa kabila ng hatol, naglaan ang Diyos ng paraan sa pamamagitan ni Noah na nagpakita ng kanyang awa at pagpili ng pangalagaan ang mga taong namuhay ng matuwid at sangkatauhan. Amen. So ayon mga katingisas, ang Diyos ay puno ng kaawaan. Ang Diyos ay, fair God. So hindi niya kakayaan na malipol din, mapatay din yung pamilya ni Noah. Ay nakita naman niya na sila ay matuwid sa harap ng Diyos. Hallelujah. Salamat Sis Jeanette at Sis Lisa sa inyong mga reflection dyan. Asan pa? Meron pa ba ditong mga reflection na dapat nating basahin? So ayun mga ka-Team Jesus, ang ilan sa mga reflections na aking nakikita dito sa ating Bible study. At maraming salamat sa inyong pag-join. Kagaya kay Sharon, Tricia, Michelle, Maria Juvie, sino pa? Si Lisa, Erika, si Michelle, si Jeanette, si Brother Jomar, si Tita Jolie, si Tricia, sino pa man dyan? Asa na sila Sis Evelyn, Sis Angeline, Sis Jonalyn, Tita Lynn, Sis Lia, sino pa? Sharon, Crystal, Erika, Sis Doreen, Abby, si Brother Jerome, at sino pa ang mga nandiyan. Shout out sa inyong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. So maraming salamat sa inyong pag-join, Sis Jeneline. Ayan, meron pang isang reflection. Isa na lang, si Sis Abby. Ang natutunan ko po sa Genesis 6:7 na ang kabutihan po ng Diyos Ama ay walang katulad dahil sa gitna ng kasamaang ng mundo ay may kabutihan pa rin siyang nakita po sa atin. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na mabago. Mabago po. Hallelujah, Jesus. Yes. Amen. So, amen siya, Sis Abby, sa iyong mensahe. Ayan, sabi ni Tita Jane, maraming salamat po, Panginoong Kristo at Banal na Espiritu sa iyong mga salita sa araw na ito. Na ginamit mo po sina Tita Bets at Tito Brian upang ibahagi ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Marami po akong natutunan sa ating weekly Bible study. Glory to God. Hallelujah. To God be all the glory and honor. So maraming salamat sa Diyos at tayo ay natuto sa kanyang mga salita. So tayo ay magdasal ng ending part. God bless, ito ay, mga kapatid. God bless us all. 9:26 na, Tito Brian. Gusto mo bang magdasal ending?
Makati kasing lalamunan ko. Baka umubo. Ikaw na muna sa susunod na round. Oh, sige, tayo ay magdasal at tapusin natin ang ating Bible study. Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa iyong presensya sa oras na ito at natuto kami sa iyong mga salita sa Genesis 6. Maraming salamat po at inilahad ninyo na ikaw, Panginoong Diyos Ama, ay fair God. Patas po kayo. At puno po kayo ng pagmamahal at kaawaan. At kung nakikita ninyo yung bawat isang nandito, Panginoon, ang iyong mga anak na matuwid, na sumusunod sa inyo, Panginoong Kristo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat mayroong pagpapala ang mga taong sumusunod sa inyo. Mayroong mga pagpapala na naghihintay sa amin, sa mga taong naniniwala sa inyo, sa mga taong hindi nawawala ng pag-asa sa kabila ng anumang mga pagsubok na aming nararanasan, anumang affliction, anumang pagkabigatan, anumang sakit, anumang mga poverty ang aming nararanasan, hirap sa buhay, Panginoon, hindi kami nawawala ng pag-asa sapagkat ikaw ang aming hope of glory. At kami ay naniniwala na nakikita niyo po ang aming pagiging matuwid, hindi dahil sa mga mabubuting gawa namin, kundi dahil sa kaawaan ng Diyos Ama at dahil sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Kristo. Kami po ay sumasama sa inyo sa arka. Sa arka ni Jesus, kagaya ng ginawa ni Noah. Kami po ay naniniwala, Panginoong Jesus, na ikaw ang aming arka. Ikaw ang aming tagapagligtas. At sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo, kami naniniwala na hindi kami mapasama doon sa mga binatay ng Diyos Ama. Kundi kami ay kasamang babangon, kasama sa darating na rapture. Amen. Hallelujah, na hindi man namin alam, subalit kami naniniwala na ito ay parating. At nang sa ganoon, Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Nang sa ganoon po ay hindi kami maiwanan at maranasan namin ang tribulation sa loob ng 7 taon. Ngayong unti-unti nang gumagapang ang Antichrist sa kasalukuyan, Panginoong Hesus. Patatagin mo ang iyong mga anak, patatagin niyo ang aming mga pananampalataya sa inyo, na patuloy naming pangahawakan ng iyong mga pangako. Dahil ang iyong mga pangako ay hindi napapako, sapagkat ikaw ay tapat na Diyos sa mga naniniwala sa inyo. Maraming salamat po. Ingatan mo ang aming mga kapatid. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, ikaw po ang magtatagpo nito at ikaw po ang magbibigay ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang magpapagaling sa mga may sakit ng mga kapatid, maging si Tito Brian, maging sino pa man po ang nakakaranas ng mga sakit ngayon, Panginoon. We declare healing in the name of Jesus and by the blood of Jesus, and we declare the touch of the Holy Spirit sa bawat isa. Kung ano man po ang aming mga kahilingan, let it come to pass for God's purpose and glory. Maraming salamat po, Panginoon Diyos Ama. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa inyo dahil sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Amen! God bless! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, tayo ay, kikita natin ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo. So, God bless sa inyong lahat dyan. Brother Sandy, Sis Angeline, Sis Lisa, Sis Abigail, Sis Crystal May, Tita Lane, Sis Maria Joby, Sis Lia, Sis Jeanette, Sis Tricia, Sharon, Sis Erica, Tita Jolly, Sis Michelle, Sis Lisa, Sis Angeline, Sis Doreen, Sis Jonaline, si Brother Jerome, si Sis Jeanette, si Sis Tricia, at marami pang iba. Oh, hallelujah.
Maraming salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Signing off Amen. na. No? So, i-off ko na, mga ka-Team Jesus, at maraming salamat. God bless us Good all. night, everyone. Bye. And God bless us all. We love you. Love you. Bye-bye.